Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan, so ito ay general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And paalala lang, ito lang po yung aking account. Hindi po ako magme-message o kaya, unang magme-message o kaya mag-follow sa inyo para mag-offer ng services, okay? So, kayo po ang magme-message sa akin dahil meron pong mga nagre-re-upload ng aking videos all across social media at ginagaya or nagpapanggap na Mr. Queen PH. So, mag-ingat po kayo para hindi kayo ma-scam. Okay? Dito lang kayo mag-message sa ating mga legit accounts. Lahat po ng accounts natin ay nandyan sa taas. Mr. Queen PH. Okay. Let's begin. For Cancer, tinan natin, mga Cancerian babies. Ano yung energy for you ngayong January 2026? What's the energy for Cancer ngayong 2026 January? Boredom. Okay. So, maaring meron kayong susubukan na bagong interest, no? Lalo na kung kayo ay medyo parang nawawalan ng gana sa maraming bagay or parang feeling niyo kulang ng excitement yung buhay ninyo. You will try new things. And also, yung boredom then is maaring ito yung pag-embrace mo sa katahimikan, no? Kasi minsan, 'di ba, pag tahimik lang ang boring naman or parang yung stillness, 'di ba? Oo, na may mga pagkakataon talaga na kailangan rin natin na tahimik lang tayo at connect sa ating sarili, sa ating higher self. Meditation, ayan, napaka-importante. Maaring yan yung isa rin sa bibigyan nyo ng focus or attention ngayong January to meditate and magkaroon ng mas malalim na connection sa iyong sarili, like knowing yourself. Let's see what else you have. Oh, di ba? Self-reflection. Oh, this makes sense. Alam nyo, yung iba natatakot sa number na 666 kasi nga daw, evil number. Hindi po. Ayan po ay harmony and self-reflection. So, number 6 is about harmony. So, maaring meron ka ibabalance sa life mo, lalo na kung may mga bagay na hindi balance or hindi maayos sa buhay mo. Like, example, kulang ka ng oras para sa sarili mo. So, syempre, magbibigay ka ng mas maraming time for yourself. Release. Grabe yung binaliktad lang siya, no? Ngayon naman, 999. This is releasing old habits. Releasing the things that are no longer serving your highest good. Oo, kasi merong mga bagay na kailangan na nating tanggalin. This can be yung ating perspective sa buhay, pananaw sa buhay, or yung habit natin na alam natin na hindi na nakakabuti sa atin. And even yung pagkikling sa past, 'di ba? Pag-hold on sa past. Na instead na nakaka-move on ka na, nai-stuck ka tuloy sa past. Oo. So, ngayong January, it's time to release what is no longer serving you. Okay, let's see what else for Cancerians, January 2026. You have the Five of Swords. Okay. Five of Swords, this is about conflict, loss. Okay. Maaring yung decisions ninyo ngayong January is conflicted, no? Yung tipong meron kang gustong gawin pero hindi mo magawa dahil feeling mo ikaw ay parang tied down, no? May pumipigil sa iyo. Yung bang parang gusto mong lumaban pero hindi mo magawa dahil may pumipigil sa iyo. So yun yung kailangan mong i-release, like the burden that has been, parang pinapabigat yung kalooban mo. The Hierophant. So, this is structure, tradition, knowledge. So, some of you maaring may mga pag-aaralan kayo or this can also mean mentorship.
may tutulong, no? May tutulong sa inyo para makapag-release ng anything that is no longer serving you, especially if this is a relationship na masyado na siyang conflicted and you feel na kailangan mo ng may baguhin sa sarili mo or sa sitwasyon na yan. Oo, kasi yung iba sa inyo, maaring kaya kayo nagsistay sa, let's say, sa isang relationship is because feeling nyo, hindi nyo kaya on your own. Oo, na maging independent. Oo. Yung iba naman, halimbawa sa work, hindi pa kayo makaalis dyan kahit medyo toxic o kaya nakakapagod na, sobra na kayong naaabuso sa trabaho na yan. So, hindi kayo makalipat or makaalis kasi natatakot kayo na baka wala nang bagong dumating or parang wala na kayong malipatan na bago, no? So, uy, 'di ba? Eight of Cups, you are leaving a situation. Merong shift, meron talagang change. So, be open to change. Cancer. I think ngayong January, half-half yung energy na yan. Like, the first half of January, yun yung parang, culmination na may mga, kailangan ka nang tanggalin, i-release. Parang pagde-declutter. Halimbawa sa bahay natin, no, maraming kalat, maraming mga bagay na nakatago, na hindi naman na talaga natin kailangan. So, it's just taking a lot of space. Tapos, nagiging makalat lang, masikip yung bahay. Parang ganong energy na, ngayong January, isusort mo yon, titingnan mo kung alin talaga yung mga kailangan mo pa at yung hindi na talaga. So, yun yung ile-let go mo. Ooh, wow. This is about healing. Oh, you are healing from your past. Transitional sa inyo ang January and transformational. Oo. So, talagang major change in your life. So, tingnan natin kung anong mga areas of life yan. Tingnan natin. Anong areas of life po yan ng mga Cancerian? 8th house, o talagang, ito talaga, 8th house is endings and new beginnings. Pwedeng iba sa inyo, yung habits ninyo pagdating sa resources nyo, sa pera nyo, the way you handle your money. Kung may mga utang kayo, yun yung mga babawasan nyo na or tatanggalin nyo na completely. This is also about your connections or relationships with other people na yung mga shared resources na pwedeng merong nag-aagawan ng gamit or ng property. So, maaring ito'y aayusin mo na, no? Kumbaga, magkakaroon na ng hatian. Oo. Ayan. So, very transformative for you ang January. So, let's see what else for Cancer, January 2026. Okay. Submission. Oh, you have the Venus in Pisces in the 12th house. Ayan na nga ba eh. Kasi yung iba sa inyo Cancerians, yung bang nagpapakontrol kayo sa iba, oo, wag yung hayaan na kayo makontrol kasi ang mga Cancerians is by nature, leader yan. Oo, kasi being a cardinal sign, you are a leader and yung leadership nyo ay guided ng inyong emotions at ng inyong intuition and instinct nyo. So, I think ito yung parang i-release mo. You are freeing yourself. Palalayain mo yung sarili mo sa limitasyon na yan. You have Jupiter in Aries in the first house. So, I feel like there's a new beginning coming in sa'yo ngayong January na kung saan dito ka mas uunlad, mas lalago, may growth for you. Oo. Maaring may mga ideas ka on how to make money. Tapos, yung iba sa inyo, gagamitin nyo yung network ninyo para mas mapaunlad yung sarili ninyo. Yung mga, especially yung mga halimbawa, nasa social media kayo or you are nasa internet, yung work nyo, yung career nyo. So, maaring nandoon yung pag-unlad at paglago. You have Venus in Leo in the 5th house. Okay, 5th house is about dating. So, pwedeng, kung single ka, maaring magiging bukas ka sa pakikipag-date. Ayan. And also, rin to hindi siya ganun ka hindi siya ganun ka seryoso na dating relationship. Pero pwedeng mag-level up 'yan depende sa direksyon na tatahakin nyo ng iyong person if you're going to connect with someone. Okay, so kung kayo naman ay meron ng karelasyon,
ngayong January, I think mas marami kayong adventures together. Oo, you're going to have fun. Mm. You have, 'di ba, may excitement. Mercury and Gemini in the third house. This is about exciting experiences, pwedeng exciting new beginnings, merong good news. This is about communication kasi to maaring communication sa school, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, or maaring merong exposure like for example, ikaw ay magiging magkakaroon ka ng viral video, sisikat ka, ganun. Yung iba naman sa inyo, meron ditong message or important communication sa isang kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap or sa kapatid. Oo, maaring merong ganun. Alam nyo, ang enterprise is also about, expansion, exploration ng iyong sarili. So, pwedeng, dahil merong Hierophant dito, this is about teacher, mentor energy. So, maaring merong magtuturo sa inyo, no? Meron kayong magiging mentor on how to improve your career, improve your life, improve your relationship. So, merong magko-coach sa inyo. And some of you, no, kung kayo ay experienced na when it comes to your expertise, no, kung sa nyo, halimbawa expert ka na sa relationship or expert ka sa trabaho. So, maaari ikaw yung magiging mentor, ikaw yung magiging teacher. Ayan, mentor, teacher. Let's see. What's the final message? Okay. You create your own reality. Uy, ang ganda ng message. You create your own reality. What you want wants you. What do you want to experience? Ayan. So, ikaw daw yung nagkikreate ng realidad ng buhay mo. So, kung ano raw yung gusto mo, gusto ka rin. 'Di ba? Kaya, ano yung gusto mong ma-experience for yourself. This makes sense, no? Kasi with the first house here, tas may number 1 din rito. This is about new beginning. So, this is a new experience, exploration for you ngayong January. This is very exciting, no? Pwedeng iba sa inyo, ito yung tipong places na hindi mo pa napupuntahan or meron ka in-applyan na work abroad tapos may good news na parating at ikaw ay makakapunta na doon or kahit naman hindi for work, pwede rin naman tong for pleasure, 'di ba? Ayan. So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.